So, kumusta mga kunoesi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa West Philippine Sea na ating mahal. So, ang video ito is from Good News Philippines. So, meron itong pamagat na barko ng China, hinarang ng Pilipinas sa Tawi-Tawi. Raket bumagsak at sumabog pabalik sa China. Diyos ko po, ano na naman to men? So, yan yung panonoodin natin. So, again, this video is from Good News Philippines. Susuportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Barko ng China, hinarang ng Pilipinas sa Tawi-Tawi. Raket bumagsak at sumabog pabalik sa China. So my goodness. Grabe na talaga tong China. Unlimited talaga tong Kupalers, ano. So again, like, comment, share, subscribe. Good News Philippines, Paul Pinoy C. Start. Bagong armadong barko ng Pilipinas, hinarang at inakyat ang isang barkong... Ulit. Mga idol at kabayan, good news! Bagong armadong barko ng Pilipinas, hinarang at inakyat ang isang barkong pangisda sa Tawi-Tawi matapos ayaw nitong sumagot sa radyo. Ang hindi alam ng barko ng China na merong monitoring ang Pilipinas sa area, ang isa sa Shardag Mk5 ng Philippine Navy na binilipas sa Israel na armado ng iba't ibang mga armas pati na missile na nasa ilalim ng Naval Forces Western Mindanao ay agad nakumilos at nagsagawa ng isang boarding and inspection sa isang barko ng China na pumasok sa katubigan. Masyado kasi nilang minamalit yung Pilipinas, men eh. Akala siguro nila sila lang yung mahilig maumanman. Pero tayo din naman, no? Ng Pilipinas. Ganyan dapat maging stricto tayo. Yan ang gustong makita ng mga Pilipino. China dapat nang magbago. 29 na bansa, 3 submarine, 4 mga barkong pandigma, 105 mga eroplanong mandirigma, 25,000 mga sundalo ang nagsalib puwersa sa Guam upang ipakita ang pagkakaisa upang hadlangan ang mga bansang naghasik ng kasamaan. China hindi imbitado dahil imbis na makipagtulungan, nag-i-espiya ito sa Punghang din hindi ka tuloy inimbitang sika. O sa Rimpak 2024, palulubugin ng mga barkong pandigma at eroplanong mandirigma ng mga magkaalyado ang isang amphibious ship ng Amerika. Minamalas at karma naman para sa iba ang turing nila sa mga nangyayaring kapalpakan ng China. Isang racket kasi ng China mga kabayan ang Ito din, yung katangahan nila. Ito yung, ito yung papatunay talaga na ampaw talaga yung mga kagamitan ng China, no? Itong racket na ito, viral to. I think, hindi, nakagawa na tayo ng reaction video nito about sa exact video talaga. Grabe yun. Ampaw talaga. At ilang sandali lamang ang nakalipas. Bumagsak ito sa kalupaan at nagdulot ng malaking pagsabog sa China. Yun. Kasalukuyan pinaigting ng Naval Good News Philippines, subscribe nyo yan, guys. Forces Western Mindanao ang maritime patrol at defense operation ito sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Ang patrol vessel na BRP Lawrence Nara PG-907, bahagi ng Naval Task Force 61, ay ipinadala upang imbestigahan ang hindi nagpapakilalang barko na inuulat ng isang monitoring station sa Tawi-Tawi. Ang nasabing barko ay hindi sumasagot sa radyo. Isang Chinese fishing vessel pala ang naharang 20 nautical miles sa hilagang kanlura ng Sangat. Grabe ang layo ng inabot mo, no? Kita nyo yan? Labas na yan sa yung fake nila na 9-dash line, ano? Umabot sila dyan sa may pula mismo. Ang kakapal, pumapasok talaga sa mga lugar na labas pa sa inaangkin nila na wala namang basihan. Tapos ngayon, kapag tayo yun nandun sa kanila, grabe yung panghara sa kanila. So, it means ito ding lumampas na talaga. Pwede din natin tong kung singsama lang talaga tayo ng China, min. Patagal na tong winaterkanon din natin or baka nga kinulong na natin to Sorry. Taon sa Tawi-Tawi Province noong Miyerkules ng tanghali. Sinabi ng otoridad ng Pilipinas, inihayag ni Lieutenant Chester Cabaltera, tagapagsalita ng Naval Forces Western Mindanao, na ang pagharang ay bunga ng kanilang pagpalakas ng maritime patrol at defense operation sa mga hangganan ng Pilipinas. Isang pagpapakita ng pinapalakas ng Naval Forces Western Mindanao ang maritime patrol at defense operation ng ating bansa. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang BRP Lawrence Narag PG-907 ay ang isa sa mga Shardag Mk5 fast attack interdiction craft missile na binili ng Pilipinas sa bansang Israel. Pero ito ay small but batterable dahil mabilis ito, armado ng iba't ibang armas simula sa harapan, gitna at maging mga missile launcher sa likurang bahagi ng Grabe, naalala ko tuloy yung BRP Cebu na maangas din, maliit but grabe yung nagawa niya sa kasaysayan. Comment kayo kung na-remember nyo yung history about dun sa BRP Cebu. Angas din yun.
Matapos ang isang oras, nagpakilala ang nasabing barko na isang Chinese fishing vessel at tutungo ng Hong Kong, sakay ang 4 na Chinese crew nito. Upang masiguro, sumampa ang mga miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas at nagsagawa ng mga pag-inspeksyon. Kudos sa Philippine Navy, ganyan dapat. Kailangan akitin at siguraduhin na walang ginagawang mali at iligal ang mga barko ng China sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Buti nga sila naakyat natin sila with yung mabait mode pa. Sila kapag umakyat sa atin, binubutasan, sinisira nila yung barko natin at the same time nagnanakaw pa. Salamat talaga tong mga hunghang na to, hindi tayo kaya nila Wala namang nakitang anumang mga bayulasyon o irregularidad ang Naval Forces Western Mindanao. Ang Chinese fishing vessel ay pinayagang magpatuloy sa paglalakbay, ngunit nasa ilalim ng monitoring ng Philippine Navy. Sa ibang balita man mga kabayan, mukhang sunod-sunod ang kamalasan at kapalpakan ng China. Ang Tianlong 3, isang medium lift orbital launch vehicle, ay bumagsak at sumabog ilang sandali lamang matapos itong ilunsad ng China. Ang Umulan na. Tianlong 3 na isang space rocket ay ginawa ng isang Chinese private aerospace manufacturer. Kita dito ang malaking pagsabog na ikinabahala ng lahat dahil baka merong nadamay o nasaktan sa insidenteng ito. Tapos pinapalabas pa nila na pinapalabas lang nila yan na parang aksidente lang daw na nai-launch. Wala, nai-launch talaga yan siguro. Tapos tawag dyan, palpak. Ampaw Grabe. Bagsak. Laki niyan. 人少了，少了下来。咦，看看这他落到哪里啊？ 你帮我看一看。 Grabe, nagawa pa nilang i-video yan, men. Or nasa malayo sila. Pag landing yan, grabe yung pagsabog Boom! 你光把轱辘里，这走停不了。 Grabe. Uka. 这俩玻璃啪都对了。 Grabe. Kakilabot talaga tong mga ganito Kaya ewan ko talaga sa China kung hindi nila iniisip yung ganito. Kasi hindi naman porket marami nga sila mga missile o mga pang-atake, hindi din yan mangyayari sa bansa nila. Hindi naman kasi sila talaga gaya ng Israel na may Iron Dome So, kung ano yung ibabato nila sa labas, yan din yung mga chances na babalik sa kanila. Fire! Kaya sa war talaga walang nananalo Buti na bidyuhan pa nila yun Grabe. Grabe ang mga ganyang senaryo Sa ibang balita naman, pinakamalaking pagsasanay ng mga hukbong dagat sa mundo nagsimula na. Ito ay isang malaking mensahe laban sa China. Nasa 29 na mga bansa, 40 mga barkong pandigma, 3 submarines, 14 na puwersa na mula sa kalupaan, mahigit 150 mga sasakyang panghimpapawid at mahigit 25,000 mga sundalo ang makikilahok sa kakasimula palang RIMPAC 2024, kahit hindi kabilang sa Pacific Nation. Ang sa atin lang talaga dito, magdasal lang talaga tayo na yung suporta talaga ng mga kaalyansa natin ay ibibigay nila if ever na tangkain nga ng China na anuhin yung Pinas, di ba? Nakilahok pa rin ang United Kingdom, France, Brazil at maging ang Israel. Isa sa mga bansa na hindi inimbitahan ay ang bansang China. Taong 2016 mga kabayan, naging kabahagi ang China sa RIMPAC. Pero imbis na magtulungan sa mga bansa, inuna pa ng China ang pansarili nitong interes. Nangangalap ang China ng mga impormasyon o nag-iispiya. Isa rin sa dahilan ay ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Ang patuloy yan yung napapala nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong kung ganitong uri ng bansa kagaya ng China, anong i-expect mo? Kakampihan ka ng mga ibang bansa din. 'Di ba? Do you think yung Russia na yan kakampi talaga yan sa China if ever na magkaanuhan between America? 'Di ba? Wala paggawa ng mga military base sa katubigang nasasakupan ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ang pagiging agresibo nito sa Taiwan at walang tigil na paggamit ng China ng water cannon at pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng militar na kabahagi sa pinakamalaking pagsasanay na ito na ang pagsama-sama ng mga bansa ay magpapadala ng isang malakas na mensahe laban sa China na dapat na nitong ihinto ang pananakot sa mga kapitbahay nito. Sa pinaka-highlight ng RIMPAC 2024, bawasakin at palulubugin ng mga magkaalyado gamit ang kanilang mga barkong pandigma. Ang isa sa pinakamalaking amphibious assault ship, ang USS Tarawa ng Amerika
Amerika. Masusubukan dito kung gaano kalakas ang mga armas, misal ng magkaalyado dahil sa laki ng USS Tarawa. Grabe ang laki nun, men. Grabe. Salamat US na lang talaga. Kahit na yung ibang kababayan natin ay ang tingin sa US ay tawag siyan, ginagamit lang tayo. Like, men, sino bang, dun pa nga lang sa MDT, men ginagamit na natin yung US dun Nagagamitan lang naman talaga tayo. Wala namang libre ngayon. So, ayun lang naman, mga kanoysi, kita nyo naman yun. That's from Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. For sure, magugustuhan nyo rin naman kasi grabe, sobrang solid ng mga update, especially sa mga nangyayari ngayon sa WPS. Ito yung pinagkakailangan talaga natin yung maging updated tayo sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Kasi syempre, taga dito tayo We are from Philippines. We are in Philippines. So of course, yung natin ay dapat nandito sa Pilipinas, hindi sa China, men. 'Di ba? Luckily na lang talaga itong Amerika ay talaga nag-o-offer talaga sila sa atin. 'Di ba? Pagdasal na lang natin yung mga kababayan natin na anti-US but pro-China. Kasi yung iba naman kasi nabubulag sila or parang hindi nila na alam yung mga pinaggagawa nila. Kasi yun nga, sumusunod lang sila sa politiko nila. Di nila iniisip na yung politikong yun. Ewan natin kung may natatanggap pa yun sa China or meron ba sila mga something na mga nangyayari between China, di ba? So, yun yung pangit nun kasi dahil sa para lang makasunod ka sa mga idol mo, sumusunod ka na rin sa mga gusto nila. Kahit na minsan harap-harapan na pinapakita sa'yo na ito na nga yung pinagagawa ng China. Tapos magsusurvey pa kayo kung sino yung kakampi natin, yung China. Like, men, bakit kayo sumasagot na China? Ano yung mga ginagawa ng China? Yung yung 60 million na damage ata yun. Sinisingilan ng Pilipinas sa China. Hindi naman nila babayaran 'Di ba? Ano yun? Tapos sasabihin nila deserve din daw ng Pilipinas yun or consequences lang daw yun ng Pilipinas. Hindi nila babayaran yung 60M. Tapos dun pa din kayo kakampi sa China. Like, man, come on. Gising-gising din So, that's it na lang muna. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So again, Good News Philippines, Filipino Easy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.